Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tomas. Taong 1972, Negros Occidental. Third year high school nang maisip ni Tomas na tumigil. Nilalamon ng lungkot sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga magulang at mga kapatid. Hindi malaman kung anong kamalasan ang pumasok sa buhay para ganon ang mangyari. At dahil mag-isa na lamang, napilitang hanapin ng lolo, ama ng ina para manuluyan. Tulalang nakatitig sa sala kung saan direktang makikita ang bungo ng 3 aso. Ang pinagtataka ng binata, konektado sa isa't isa. Bukod dito ay may mga buto pa. May mga halaman, ugat, ibang parte ng puno, maraming garapa at bote na may lamang likido. Ilang sandali pa, lumabas mula sa silid ang isang matanda. Nagtataka sa kanyang presensya. Magpapagamot ka ba, iho? Pasensya ka na, pero hindi ako tumatanggap ng pasyente ngayon. May importante akong gagawin kaya kung pwede lumabas ka na. Bumalik na lamang bukas. Sisiguraduhin ko ikaw ang una sa pila. Wika ni Tatang Agustin. Nandito lang po ako para makisilong, hindi para magpagamot. Tahanan po ang hanap ko, hindi po kagalingan. Tugon ni Tomas. Hindi yata tayo nagkaintindihan. Mukha bang bahay paupahan tong tahanan ko para magsabi ka ng ganyan? Kung gusto mo ng matutuluyan, bumalik ka sa bayan at doon maganap. Pribado ang tahanang ito. Para sa akin lamang at piling pasyente. Sige na, marami pa akong gagawin. Anak po ko ni Alonso, panganay niyo. Namayapa na po siya pati si Nanay Beatriz, pati mga kapatid ko. Ako na lang po mag-isa ang naiwan kaya kailangan ko na matitirahan. Hindi nakaimik ang matanda. Pagkuway inimbitahan sa nagsalo habang nag-uusap. Naniwala ito at pumayag na tumira. Binakante ang kabilang silid na dating tambakan ng kagamitan sa panggagamot. Sa kalagitnaan ng paglilinis, hindi makapaniwala si Tomas sa natuklasan. Naglalaman ng samut-saring bungo ang kaban. May hulma ng tao. Karamihan ay sa aso. Hindi naman pinagkait ni Tatang Agustin ang katotohanan. Ipinakilala sa binata ang tunay na katauhan. Hindi lang manggagamot si Tatang Agustin. Alisto rin kapag tatawag ang tungkulin bilang manunugis. Nagsimula sa larangan noong binata pa lamang. Maging sa mga oras na ito, patuloy pa rin sa pagseserbisyo. Bulgaran ang kwento tungkol sa mga nilalang na nakaengkwentro at pinaslang. Hindi lang aswang, maging elemento kagaya ng engkanto, tikbalang, diwata at iba pa na nagmula sa kabilang mundo. Ginawang koleksyon ang bungo ng mga ito bilang tanda na matagumpay ang pakikipaglaban. Nang sumagi sa isip ng binata ang 3 buto sa sala, walang pagdadalawang isip na nagtanong. Aso na may 3 bungo. Ang nilalang na yon ang matatawag na pinakamalakas kong kalaban. Kadalasan kasi mababang uri ng aswang ang nakakaengkwentro. Pero sa gabing yon, aso na may 3 ulo. Sa pagkakatanda ko, 3 dalagitang hinahabol mga aswang. Tapos namalayan ko na lang. Ganon ang aktwal nilang anyo bilang halimaw. Yon ang laban na halos bawian ako ng buhay. Sa kabutihang palad, dambo na ng awa sa kalangitan kaya nakaligtas. Buong taon akong nagpagaling sa tinamong sugat. Sa tuwing maalala ko, malinaw na sumasagi sa isip ko ang aktwal na laban ay napakalupit. Tumango si Tomas sa pagkwento sa matanda. Dagdag pa rito,
Walang nakakapagsabi kung anong klase ng halimaw. Nagsaliksik subalit walang mahanap na akmang impormasyon. Nanatili ito sa pangalan bilang aso na may 3 ulo. Sa pagtira sa poder ni Tatang Agustin, dahan-dahang namulat sa mundong ginagalawa ng matanda. Aligaga sa tuwing may pasyente. Mabilisan ng galaw para maisalba ang buhay. Hindi kilala ang pahinga o pagtulog sa oras ng paglilingkod. Unti-unti ding natutunan ang mga bagay-bagay hanggang sa nakabisado ang iilan sa pamamaraan. Hindi na malayan ang paglipas ng panahon. Napagtanto na lamang ng binata na gustong pasukin ang panggagamot. Kaso nga lang, hindi pumayag si Tatang Agustin dahil masyado pang malayo ang lalakbayin bago marating ang tuktok ng larangan. Dagdag pa rito ang pag-aaral, dedikasyon, pagmamahal, handang isakripisyo ang kinakailangang mga bagay na kinulang si Tomas. Naunawaan ito ng binata dahil kung tutuusin, ilang buwan pa lang ang nakalipas magmula sa araw na nasaksiyan ang mundong ginagalawa ng matanda. Gayunpaman, hindi siya pinagkaitan ng pagkakataon na matuto. Naging katuwang at kanang kamay kong ituring. Nasa tabi ni Tatang Agustin sa oras ng panggagamot. Kasama sa panguha ng halaman at iba pang sangkap sa paggawa ng lunas. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, inabot ng gabi sa paghahanap ng dahon sa kabundukan. Patuloy sa paglilibot. Dahil kinakailangan makakuha para sa nag-aantay na pasyente. Hindi na malayang nagkahiwalay ng landas. Walang naisip na panganib kung kaya't hindi alintana ni Tomas. Sinuot ang bawat sulok kahit ang masusukal. Sa kabutiang palad na hanap din ang halaman. Nagmamadali sa pagpitas ng mga dahon pero natigilan ng paghawi. Bumungad ang nakakakilabot na halimaw. Mapupula ang mga mata. May hahalin tulad sa baboy ang kulukulubot na muka. Matitingkad ang mga tenga. Matutulis ang mga ngipin. Manipis ang buhok. Butot balat ang katawan. Umaangil. Dahan-dahang umatras ang binata. Hindi nagtagal na sulyapan ang maitim na sisiw. Nagtataglay ng nanlilisik na mga mata. Bago makakilos ang halimaw, sumigaw si Tomas sabay karipas ng takbo. Wala nang lingon-lingon. Dire-diretso hanggang sa mabunggo kay Tatang Agustin. Naunawaan ng matanda ang pangyayari. Alisto sa pagbunot ng patalim at langis. Nagsimula na rin mag-usal ng kataga. Huminto sa malayo ang aswang. Matalim ang titig. Nanatiling nakatayo hanggang sa dahan-dahang umatras. Naglaho sa dilim kasama ang napakaraming sisiw. Nagmamadali din sa pag-alis si na Tomas. Pagdating ng tahanan, balot pa rin ng takot ang kabuuan ng binata. Nanlalamig, hindi mapakali. Kumalma nang mabigyan ng inumin. Tinatawag na aswang sa kalibunan ang halimaw na yon. Pinaniniwala ang naghahari-harian sa masukal na bahagi ng gubat. Siya rin ang responsable sa pagbuo ng bagong henerasyon ng aswang. Ginagamit na instrumento ang sisiw upang yang gawin ng biktima. Nakasalubong ko na yon dati, pero hindi nakalaban. Masyadong matalino kapag natunugan na may karunungan ng tao kaagad umaatras. Bakit po kasi tayo nagpunta sa bundok? Meron palang aswang eh. Si Tatang naman oh. Ay nako, hindi ko alam na pati ang bundok meron na pala. Sa kabilang gubat ko nakasalubong dati. Maraming taon na rin ang nakalipas at ngayon ko lang uli nakita. Hindi bali na nakaligtas naman tayo eh. Natatakot ka pa rin ba? Sino ho bang hindi matatakot? Paghawi ko sa halaman, mukha ng kung anong nilalang yung bumungad sa akin eh. Natawa si Tatang Agustin. Subalit naging seryoso nang maalala ang pasyente. Nagmadali na sa paggawa ng gamot. Pagkatapos ay naglakbay patungo sa kabilang sitio
para ihatid ang herbal. Habang nasa daan, panaylingon si Tomas. Hindi pa rin nawala sa isipan ang kaganapan kanina. Sa kabutiang palad, nakarating sa tahanan ng pasyente na walang nakasalubong na kababalagan. Sa puntong ito, hindi lang ordinaryong karamdaman ang iniinda ng pasyente. May malaking kagat sa balikat na ang sabi ng ama. May biglang pumasok pero hindi malinaw ang imahe. Masyadong mabilis ang kaganapan. Namalaya na lang na nagtamo ng sugat ang bata. Maputla na ito. Nanlalamig ang katawan. Nangingisay. Bago mailapat ang gamot, huli na ang lahat. Nalagutan ng hininga. Sa pagsusuri ni Tatang Agustin, kinumpirmang kagat ng aswang. Sus Mariosep, sumalangit nawa ang kaluluwa ng bata. Ipagpatawad nyo, nahuli kami ng dating eh. Mahirap hanapin ang halamang gamot. Sino ba namang mag-aakala na ganito ang mangyayari? Naintindihan ng ama ang sitwasyon. Hindi sinisi si Tatang Agustin. Ibinahagi ang eksaktong kaganapan. Nangako naman ng matanda na sandaling makita ang aswang, sisiguraduhin na pagbabayarin sa ginawa. Sa daanan may nakasalubong na mag-asawa. Buwat-buwat ng lalaki ang asawang buntis. Patungo sa tahanan ni Tatang Agustin para sa nalalapit na panganganak. Akay-akay, nagmamadali sa paglalakad. Subalit sa hindi inaasahan, nagparamdam ang aswang. Pagdating sa unahan, lumitaw ang sisiw. Mabagal ang usad, malakas ang huni. Bumunot ng itak si Tatang Agustin. Nagsimulang bumitaw ng orasyon. Makaraan ang ilang sandali. Tila may parada ng sisiw sa dami ng nagsulputan. Agresibo. Lumalakas ang huni. Sa kabilang banda matatanaw ang figura ng aswang. Kaso nga lang mabilis ding naglaho. Magbadali na kayo! Bilisan nyo! Aligaga ang lahat. Nakausli ang ulo ng bata. Si Tatang Agustin at asawa ng pasyente ang nasa loob. Samantalang nasa labas si Tomas. Naatasang magbantay sa paligid upang magtimbre kung sakaling may aswang. Hindi madali para sa binata ang pinapagawa. Wala pang nagpaparamdam pero balot na siya ng takot. Ilang sandali pa. Umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Ito ang pumukaw ng pansin sa aswang. Nataranta ng masipat ang itim na sisiw. Tinaboy subalit unti-unting dumami. Sinunda ng pag-angil. Nagmamadali sa pagpasok para balaan si Tatang. Alisto ang lahat. Pinalibutan ang ina at sanggol. Pumapakawala ng orasyon si Tatang Agustin. Nagsasaboy ng langis sa bintana at pintuan. Pagkatapos ay lumabas para suriin ang paligid. Sumunod si Tomas. Naabutan ng tagpo na nagmamadali sa paggapang palayo ang mga sisiw. May isa na nakuha si Tatang Agustin. Hindi nagtagal kagad na wala ng malay. Nakainga ang lahat ng pumayapa ang paligid. Walang natulog. Bantay sarado sa lahat ng oras hanggang sa sumapit ang umaga. Ay nako, mukhang may sadya sa atin ang aswang na yun ah. Una doon sa bundok. Sunod naman kagabi. Duda nga ako na yun din ang dumali sa anak ni Temyong. Diyos mio, ano bang nangyayari? Panahon nga talaga ng nilalang. Sunod-sunod ang pambibiktima. Tatang, hindi ba sabi mo nakaengkwentro mo na dati ang aswang? Baka may nagawa ka tapos binabalikan ka na ho ngayon. Napabuntong hininga ang matanda. Napapaisip sa sinabi ni Tomas. Subalit walang maalala na may inagrabyadong nilalang. Ang mga nakasalamuha dati ay matagumpay na napaslang. Kung aswang sa kalibunan ang pag-uusapan, walang pisikal na pag-aaway dahil palagi itong nakadistansya. Maliban na lang sa mga sisiw na susulpot bigla. Gayunpaman,
Hindi isinawalang bahala ang sitwasyon. Tinutukan ang usapin. Hinanapan ng dahilan kung bakit sunod-sunod ang pag-atake ng aswang. Sa pagkakalam ni Tatang Agustin, hindi susugod ng ilang ulit ang nilalang sa iisang tao, lalong-lalo na kung may karunungan. Pinuntahan ang kabundukan, hinagilap ang bakas, ngunit masyadong malinis ang paligid. Hindi naglaon, tumigil ang matanda sa sunod-sunod na pagbisita ng mga pasyente. Isang gabi dumating ang grupo ng kalalakihan. Buhat-buhat ang kasamahan ng napilayan. Sa kwento, naglalaro ng basketball ng magkagulo sa aswang. Walang nakakita sa aktwal na itsura. May biglang sumigaw at ito ang dahilan ng kaguluhan. Dagdag pa ng isa, sigurado na meron dahil sa takot ng mga tao. Pagbaling ng pansin sa pasyente, hindi lang pilay ang tinamo, may maliit na sugat sa binti. Nang suriin mabuti, kumpirmadong mula nga sa nilalang. Nagmamadali sa pag-inom ng langis, sinunda ng orasyon at paglinis ng sugat. Nagsimulang mangitim ang binti, pinahira ng langis, sinabayan ng dasal. Nang mahugot ang lason, nakahinga ang lahat. Pinuntahan ni Tatang Agustin at Tomas ang lugar. Naabutan ang nagkagulong paligid. Ang mga tindero sa magkakatabing tindahan, walang pinag-uusapan kung hindi aswang. Bukang bibig nila ang nilalang. Nakausap ang mga tao. Sigurado na aswang ang sumalakay. Hinanap ang babae na sinasabing nakakita. Kinausap ito. Kinumpirmang halimaw ang umatake. Napabuntong hininga ng magbanggit ng sisiw. Sukdula na talaga ang kasamaan ng aswang na yon. Tignan mo ang ginawa niya ng biktima uli. Ang malay natin hindi nag-iisa yung aswang na yun. Malay natin marami pala sila tapos nang bibiktima sa iba't ibang lugar. Pwede naman ng ganun, hindi po ba? Napaisip si Tatang Agustin. Pinagtagpi-tagpi ang mga kaganapan. Isinagawa nila ang plano. Nagtungo sa iba't ibang lugar. Nag-iwan ng bitag sa masusukal na bahagi. Inusala ng sabulag para hindi masyadong bulgar sa mata ng nilalang. Habang inaantay na kumagat sa pain ang kalaban, nagtayo ng barong-barong sa malapit para magbantay. Salitan si Tatang Agustin at Tomas. Isang hapon si Tomas ang nakatoka. May nilakad si Tatang Agustin sa kabilang bayan para sa panggagamot. Sa tuktok nakapwesto, nasa ibaba ang pain. Napansin ng binata ang dalawang matanda na uugod-ugod. Napako ang tingin dahil may nakasunod na mga sisiw. Nang sulyapan ng langis nagsimula ito sa pagkulo. Tinutukan ang matatanda. Hindi makapaniwala ng pasimpleng giniba ang bitag. Hinawi ang mga tuyong dahon. Sinira ang lahat. Nilibot ng mga ito ang lugar. Sa kabutiang palad hindi nahagip ang binata. Ibinalita kay Tatang Agustin ang nangyari. Maging ito hindi lubos maisip na tama ang hinuwa ni Tomas. Hindi lang isa ang kalaban. Binalikan ng pinaglagyan ng bitag. Wala lang bisa kahit ang sabulag. Napapaisip kung anong klase ng kapangyarihan meron ang mga ito. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa ang maglolo. Habang nagpaplano, napatitig si Tomas sa koleksyon ng mga buto. Napako ang tingin sa aso na may 3 ulo. Hindi malaman ng binata kung saan humugot ng ideya. Bigla na lang sumagi na gumawa ng sandata mula sa bungo. Natatawa, pero nang marinig ni Tatang Agustin, nagulat ng totohanin. Naghulma ng palaso, itinali sa dulo ang pinakatulis ng buto. Sinama na rin ang pangil. Pagkatapos makabuo ng iilang peraso, isinailalim sa ritual. Araw-araw nag-oorasyon. Napansin ni Tomas na kahit hindi ito ay nasa,
unti-unting tumalim ang sandata. Natutuwa siya sa ideya na magagamit ito laban sa aswang. Takip silim na mag-abang sa bundok. Muling naglatag ng patibong. Nag-intay ng ilang sandali. Hindi nagtagal lumantad ang matatanda. Dahan-dahang naglakad. Kasunod ang mga sisiw. Lihim na nagdasal na sana'y dumaan sa pinaglagyan ng bitag. Subalit sa kabilang direksyon nagtungo. Sinundan, napansing papunta sa kabayan. Nagkubli si Tomas sa kalayuan habang nanonood sa galaw ng mga ito. Sa kabilang banda, nakaanda ang palaso sa mga kamay ni Tatang Agustin kasabay ng pagbitaw ng sabulag. Huminto ang matatanda. Yumuko sa piling sisiw na para bang kinakausap. Nagmamadali sa paglakad ang nilalang matapos ituro ang kabayan. Habang lumalapit ito, panay ang bigkas ng mga salita. Panay sulyap si Tomas kay Tatang Agustin, naghihintay ng hudyat. Nang sumenyas, tinutok ang palaso, subalit hindi inaasahang naglikha ng ingay. Naalerto ang kalaban, sa isang kurap naglahos sa paningin. Kahit ang mga sisiw ay hindi magilap, pinakawalan ni Tatang Agustin ang palaso. Ngunit walang tinamaan, dismayado itong lumapit. Tomas, pagkakataon na sana natin Naku naman, mag-ingat ka sa inaapakan. Nagkalat ang mga tuyong dahon pati sanga. Kaya bawat takba maglilikha ng ingay. Pasensya na putang, parang walang mga aswang eh. Yung pinakawalang sisiw kaya yung tignan natin. Nagpunta sa bahay yun Pinuntahan nila ang tahanan pero sumalubong ang padre de pamilya. Napagkamalan silang magdanakaw. Nagpaliwanag pero ayaw maniwala. Nang tignan ni Tatang Agustin ang bata, nag-iba ang kutob. Sinasapian ng sumpa. Kinumbinse ng ama na suriin ang bata, subalit maigpit na tumanggi. Walang nagawa. Umatras na lamang kaysa magkagulo. Delikado ang bata. Nararamdaman ko sa kanya ang sumpa ng aswang. Hindi lang pag-atake ang ginagawa ng mga yon. Nagsimula na ring magyanggaw. Hay nako, lumalala ang sitwasyon lalo na kung hindi naniniwala ang pamilya ng biktima. Pero paano po yun? Kawawa naman po yung bata. Hindi tayo titigil. Babalik ako doon at kung kinakailangan dukutin ng bata, gagawin ko. Ang lala naman nun tang. Baka madaan sa kumbinsi yung tatay, medyo tensyonado kasi kaya hindi nagkaintindihan. Sa susunod magkakaunawaan kayo nun. Parehong napabuntong hininga. Nag-aalala sa kahihinatnan ng sitwasyon. Gayunpaman, sinikap ng maglolo na makumbinse ang ama ng biktimang bata. Pabalik-balik sa tahanan, tiniis ang masasakit na salita ng padre de pamilya. Tinawag pang sindikato na nandudukot ng mga bata. Kahit anong pakilala ni Tatang Agustin na isang manggagamot, hindi magbabago ang desisyon. Di wag. Kapag itong anak mong naging aswang, huwag kang lalapit sa akin para magpagamot. Ikaw na nga tong inalok, umaayaw ka pa. Nauubos na ang pasensya ko. Bahala ka sa anak mo. Tomas, halika na. Huwag tayo magpumilit sa taong ayaw. Kapag lalapit ka sa akin, kapag naging aswang ang anak mo, malilintikan ka talaga. Baka naman kayo tong nagpupumilit na yang gawin yung anak ko. Manong, marami na ako nakasalamuhang tao, iba-iba ang intensyon. Kayo nga tong umamin Ano ba talaga ang pakay nyo? Wika ni Mang Fernando. Diyos mio ka. Gagamutin na nga yung anak mo bago pa lumalayo sumpa Hindi ka ba nakakaintindi? Paulit-ulit. Ay nako. Naudlot ang usapan ng tumalikod si Tatang Agustin. Hindi na nais pang sabayan si Mang Fernando. Ano man ang sabihin, ayaw paniwalaan. Pinagdasal na lamang ang bata. Sa sitwasyon, nagpa siya si Tomas na gawin ang naisip ni Tatang.
Bumalik sa tahanan ng bata. Nag-intay ng tamang tiyempo kung paano ito madudukot. Hindi madali dahil bantay sarado ng ama. Subalit pumabor din sa binata ang pagkakataon nang maiwan itong naglalaro sa silong. Tinawag niya. Pagkalapit ay binigyan ng maraming candy. Kinumbinsing sumama. Masyadong inosente ang bata kaya walang pagdadalawang isip na sumunod kay Tomas. Matagumpay itong natangay. Natuwa si Tatang Agustin. Sinuri ang bata. Unti-unting nag-ugat sa kaloob-looban ng sumpa. Pinainom ng langis ang bata. Nilapatan ng orasyon. Dahan-dahang hinilot ang tiyan at inutusang iluwa. Duwal ng duwal. Ngunit nahirapan ng bata. Nagreklamo na may masakit sa tiyan. Sige lang iha, tumuwal ka lang hanggang sa mailabas natin ang nasa loob. Dahan-dahan lang, sige na. Sinabayan ng hilot para mapabilis ang pagluwa. Hindi nagtagal, nailabas ang dapat tanggalin. Kagad hinuli ang nagwawalang sisiw. Ayon kay Tatang Agustin, normal ang ganitong reaksyon dahil hindi pa gaanong nag-uugat sa loob ang sumpa. Natuwa naman ang binata dahil buhay ang sisiw. Ang ibig sabihin, hindi mapupuruhan ang taong sinapian. Kinulong muna ito sa selyong lagayan. Binalikan ng bata para tapusin ang ritual. Inutusan si Tomas na yatid kagad para hindi maginala ang ama. Ngunit huli na, dahil nasa bakuran si Mang Fernando, tinaga ang bakod. Galit na galit. Kamuntikang tagain si Tatang Agustin nang harapin ito sa labas. Mabuti na lamang mabilis na nakailag. Binawi ang sandata at tinali. Nahinto sa pagwawala si Mang Fernando. Halika nang maunawaan mo ang punto ko. Nakita mo ang sisiw na yan. Nagmula yan sa katawan ng anak mo na sinalina ng sumpa. Tignan mong mabuti. Sige! Sa galit ng matanda, nginudngod ang mukha ng ama. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humagulgol ito bigla. Bawat hikbi, nagsasaad ng hinagpis at takot. Nagkatinginan sina Tatang Agustin at Tomas. Nang maimasmasan kusang nagbahagi si Mang Fernando, nangyari ito noon sa panganay na anak. Walang ideya kung ano ang naganap. Bigla na lang nagbago ang pagkatao at isang gabi. Sa mismong harapan nagpalit ng anyo. Pinaslang nito ang ina. Kamuntikan ng bunso na ngayon ay ginagamot ni Tatang Agustin. Nadala sa takot kung kaya't gano'n na lamang ang reaksyon noong nagpunta sa tahanan si Tatang. Tinapik-tapik ito sa balikat. Hindi mo naman sinabi na ganun pala. Nakapagsabi pa ako ng masakit na salita. Nasaan ba ang panganay mo? Hindi ko alam, pinalayas ko siya eh. Magmula ng araw na yon wala na akong balita. Gabayan nawa siya ng may kapal kung nasaan man ngayon. Etong natitira mong anak wag mong papabayaan. Bantayang maigi, wag palapitin sa taong hindi kilala. Pwede mo nang iuwi ang bata. Mag-ingat kayo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Nalunasan ng bata. Napigilan ang sakuna. Subalit hindi dito nagtatapos. Binalingan ni Tatang Agustin ang nakuwang sisiw sa katawan ng bata. Isinailalim sa ritual na hindi nasaksiyan ni Tomas. Sa tagong silid ginawa at hindi pinapasok ang binata. Wika ng matanda. Delikado ang gagawin kung kaya't ipagbabawal ang sino man lalo na ang walang proteksyon. Palakad-lakad sa harapan ng pintuan. Nag-aantay ng resulta. Habang nasa ganong sitwasyon, nararamdaman ni Tomas ang bigat ng pakiramdam mula sa loob ng silid. Kalaunan nabaling ang pansin sa labas. Pagsilip nasipat ang nagwawalang mga sisiw. Sa unahan, nasipat ang anino ng dalawang matanda. Malayo man, mababakas ang galit. Kinatok ng kinatok ang kwarto
pero masyadong nakatuon ng pansin ni Tatang Agustin sa ritual. Walang magawa si Tomas, kundi sundin ang nakasanayang kilos ng matanda. Kapag may panganib, kumuha ng langis, isaboy sa direksyon ng nilalang. Ang natatama ang sisiw ay kanya-kanya sa pagdaing. Kumaripas ng takbo patungo sa gubat. Sa kilos na ito ni Tomas, nadagdagan ng galit ng matatanda. Hindi nagtagal kumalampag ang bubong na parabang pinagbabato. Nagmamadali sa pagkuha ng mga palaso na may buto ng 3 aso. Itinoon sa kinaroroonan ng matanda. Saktong tumama pero sa halip na matakot ang mga ito, lalo pang lumapit. Kinalampag ni Tomas ang kwarto. Sa kabutiang palad na kinig si Tatang Agustin, hindi nagtaka sa kaganapan. Inasahan dahil sa oras na gamitin ang sisiw na pinagkargahan ng sumpa. Lilitaw ang nagmamay-aring aswang para isalba ito. Subalit huli na, tapos na ang ritual. Lumabas si Tatang Agustin, nagbitbit ng iilang palaso. Inihanda pa ang sandata. Nagmamadali sa pagtakas ang mga nilalang. Sinundan ito hanggang sa ikabutura ng gubat. Tahimik na napadasal si Tomas. Hindi siya sumama sa paghabol. Habang palakad-lakad, narinig ang ingay mula sa kwarto. Pagkasilip hindi makapaniwala sa nasaksiyan, ang sisiw ay naging mabangis. Lumipad sa bintana, nagtungo sa direksyong dinaanan ni Tatang Agustin. Sa kagustuhang makita ang mangyayari, naligo ng langis, nagbitbit ng itak at palaso. Maingat sa pagakbang, hindi nagtagal na bungaran ang tagpo kung saan nagkasagutan sina Tatang Agustin at 2 matanda. Mga manong, madali naman akong kausap eh. Yan kung papaboran nyo ang hiling ko. Halata sa kilos nyo na ayaw nyo ng laban. Kaso hindi naman pwede na wala akong gawin. Nang biktima kayo ng bata at bilang manggagamot, responsibilidad kong magpagaling. Ngayon, kung mangangako kayo na titigil at aalis sa lugar na ito, wala tayong problema. Hayaan ko kayong lumayo. Pero kung mananatili kayo rito at nagpapatuloy ang kasamaan, ako mismo ang tatapos sa inyo. Lumad kami sa lugar na ito kaya wala kang karapatan na palisin kami. Dito kami pinanganak at dito kami mamamatay. Talagang dito kayo mamamatay kung hindi kayo makikinig. Pwede tayong maglaban. Langit na ang bahalang manghusga sa inyo. Itinutok ni Tatang Agustin ang palaso. Walang pagdadalawang isip na pinakawalan. Umilag ang matanda, pero parang may sariling buhay ang palaso. Sumusunod sa galaw, sinisiguradong tatama sa katawan. Sumapul sa puso, nangisay at kagad binawian ng buhay. Nagulat si Tatang. Mabilis na umepekto ang sandata, kaya naman bumaling sa isa't isa. Paikay-kang lumayo dahil sugatan na rin. Sinubukang tumakas. Ginamit ang mga sisiw para harangin, subalit lumitaw ang isa. Sa udyat ng orasyon ni Tatang Agustin, ang sisiw na riritwalan ay tumagos sa matanda. Tinuka ang muka, tinanggalan ng mata, winakwak ang katawan. Nangingisay na bumalagta. Dali-daling nilapitan, tinapos sa pamamagitan ng pagtarak ng palaso. Hindi pinalampas ang sisiw, niligpit bago nabali ang ritual. Si Tomas sa kabilang banda, napabuga ng hininga. Lumapit kay Tatang Agustin para bumati. Grabe. Takot ako dun pero mabuti napatay nyo kaagad. Mababang uri ng aswang yan. Kaya mabilis na talo. Isa pa, nagamit ko yung sisiw laban sa kanila eh. Mabuti na lamang gumana kaya napuksa natin. Pagkatapos mailigpit ang katawan, bumalik ng tahanan ang maglolo. Hindi makatulog. Nag-uumapaw ang tuwa sa nagawang pagpuksa. Panay puri sa buto ng aso na may 3 ulo na siyang talim ng palaso.
Saksi sila sa pambihira nitong kakayan. Kinabukasan maagang nagising si Tomas. Kalmadong naglakad sa sala para sana lumabas. Pero laking gulat nang masipat ang bahagi ng dingding sa pwesto kung saan dating nakasabit ang bungo ng asong may 3 ulo. Pinalitan ng 2 bungo. Dahan-dahang napatanda ng krus dahil ang mga ito mula sa pinaslang na matatandang aswang. Tang, naihibang ka na po ba? Bungo ng aswang ang sinabit nyo. Anong sasabihin ng mga tao kapag nakita yan? Isipin pa may pinatay tayong tao eh. Hindi yan. Alam ng mga tao na nangungulekta ako ng buto. Kung may magtanong man, sasagutin natin na mula sa aswang. Pustahan tayo, pupuriin pa tayo niyan kaysa husgahan. Wika ni Tatang Agustin. Napailing na lamang si Tomas. Hindi na sana maging ang ganitong klase ng buto ay isasabit sa loob ng tahanan. Gayunpaman, hanga sa pamamaraan ng matanda. Malinis ang buto. Walang natirang amoy. Sa magkabilang tabi punesto ang mga palaso na mula sa bungo ng asong may 3 ulo. Dagdag pa ni Tatang Agustin, sinadyang itabi para kung sakaling may magtanong. Ipapaliwanag nila na ang palaso na yari sa 3 ulo ng aso, ito rin ang pumatay sa nanggagambala na mga aswang.